Naging mapayapa ang dinaos na halalan sa malaking bahagi ng Rizal sa kabila ng pagkawala ng ilang pangalan ng mga botante. May balitang pambansa si Bian Manalo ng PTV. Hindi rin nagpahuli ang ating mga kababayan sa Rodriguez Rizal na bumoto at piliin ang mga kandidatong sa tingin nila ay karapat-dapat na maluklok sa pwesto. Sa Eulogio Rodriguez Junior Elementary School, hindi alintana ng mga botante ang mainit at maalinsangang panahon. Sa tala ng PPCRB Barangay Baliti, tinatayang aabot sa 20,000 ang registered voters na nakatala sa eskwelahan. Karamihan sa kanila ay pawang kabilang sa Gen Z o mga kabataan. Magandang indikasyon nila ito dahil namumulat na ang mga kabataan na gamitin ang kanilang karapatang bumoto. May 6 na clustered precincts na binuksan sa eskwelahan. Hamon naman para sa kanila ang pagkawala sa listahan ng pangalan ng ilang botante dahil deactivated na raw kasi ang voter status ng mga ito. Pero madami din ngayong no record found. Like sa mga chine-check namin ngayon, parang nasa 20% yung mga no record found. Ang instruction namin is go to COMELEC. Kailangan nila ipaglaban nyo kasi sayang yung boto talaga nila. Mahigpit din ang pagbabantay ng pulisya para matiyak ang seguridad at kaayusan sa lugar. Naglaan naman ng priority polling place ang pamunuan ng Burgos Elementary School para sa mga senior citizen, persons with disability at mga buntis. Nagtayo rin ng pamunuan ng mga lugar na pwedeng masilungan ng mga botante para maibsan ng matinding init ng panahon. May waiting area naman, pwede naman sila doon magpalamig. Sa voting center namin, may matabing waiting area. Ang Burgos Elementary School ang isa sa may pinakamalaking populasyon ng mga botante sa Montalban na may halos 30,000 botante. Mayroon silang 28 clustered precinct. May ilan ding senior citizen ang naiulat na nahimatay at tumaas ang presyon dahil na rin sa mataas na temperatura. Marami namang botante sa Kasiglahan National High School at Kasiglahan Elementary School ang humabol at matyagang pumila ilang oras bago magsimula ang bilangan. Aabot sa halos 30,000 na mga botante ang nakarehistro sa mga nabanggit na eskwelahan. Patuloy ding nakaantabay ang mga validator na umaagapay sa mga botanteng nahihirapang mahanap ang kanilang pangalan sa presintong kinabibilangan. Nariyan din ang Electoral Board Support Staff na umaalalay naman sa mga matatanda at PWD. Nag-deploy naman ng Health Emergency Response Teams ang Department of Health sa ilang pangunahing kalsada para tumugon sa anumang road emergencies. Kabilang na ang North at South Luzon Expressway. Ayon sa health emergency responders, karamihan sa mga kaso na kanilang naitatala ay mga senior citizen na tumaas ang presyon dahil na rin sa init ng panahon. Dapat po laging may dalang tubig para ma-hydrate po sila. Dapat complete yung gears nila, laging mag-helmet, tapos siguraduhin na yung makina nila maayos at working. Bukod sa mga pangunahing kalsada, naglagay din ng health post ang DOH sa mga voting center. Matatanda ang itinaas ng kagawaran sa Code White Alert ang mga ospital simula kahapon May 11 na tatagal hanggang sa May 14. Mula sa PTV, Bian Manalo para sa Hatol ng Bayan 2025.